Mga kaibigan, sa mga nakaraang araw, marami sa atin ang nanunood ng balita. Conflict sa Middle East. Tumataas ang tensyon between nations. Nagre-react ang oil market at biglang pati presyo ng gasolina dito sa US, pati dyan sa Pilipinas at sa mga iba pang mga bansa ay naapektuhan. Isipin nyo yon. A war happening thousands of miles away pero nararamdaman ng buong mundo. At habang pinapanood ko ang mga pangyayaring ito, napatanong na naman ako sa Panginoon, Lord, ano po ba ang gusto ninyong makita namin dito? Hindi lang politically, maraming hindi nakakaintindi. Sinisisi si Trump at Israel, pero hindi ko sila masisi. Kasi, apektado nga. Apektado ang kanilang personal na buhay dahil nga sa ekonomiya. Pero, hindi lang economically, but spiritually. Kasi, bilang believers, kahit tumitingin tayo sa mga nangyayari sa mundo, hindi lang dapat headlines ang nakikita natin. We should also see how history is moving exactly in the direction that God already revealed in Scripture. At doon ko naalala ang sinabi ni Moses sa Israel thousands of years ago. Doon sa Book of Deuteronomy 30, verse 19, I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. Napakagandang paalala. Those words were spoken during uncertain times. Papasok pa lang ang Israel sa isang future na puno ng challenges, battles, pero simple lang ang message ng Diyos. Choose life. At hanggang ngayon, kahit nagugulo ang mundo, yun pa rin ang invitation ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hello my friends, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Silver and welcome again sa ating Silver Lining Devotional, kung saan ang kwento ng buhay, pag-ibig, pag-asa at pananampalataya ay pinakikinggan at pinaparamdam sa puso. Kung titignan natin ang history ng mundo, maraming nation ang naging makapangyarihan. Empires that once looked unstoppable eventually disappeared. Pero alam nyo ba, the Bible already told us this would happen. Sa visions na ibinigay ng Diyos kay Prophet Daniel, doon sa Book of Daniel, nakita natin ang sunod-sunod na world empires. Nakita natin ang Babylon, Persia, Greece, at isang empire na parang Rome. Powerful kingdoms, pero lahat sila eventually bumagsak at ipinaliwanag ni Daniel kung bakit. Doon sa Daniel chapter 2 verse 21, sinabi doon, He changes the times and the seasons. He removes kings and raises up kings. Di ba napakagandang paalala nito? Behind politics, behind military power, behind world leaders, God still guiding history. Kaya pag nagugulo ang nations, hindi tayo dapat mataranta. Sana maging watchful tayo. Napapansin din ng marami na karamihan sa global tension ay umiikot sa isang maliit na bahagi ng mundo. Ano yon? Ang land ng Israel at ng City of Jerusalem. Kung tutuusin, maliit lang ang Israel kumpara sa malalaking bansa. Pero bakit parang doon palaging umiikot ang history? Doon sa Book of Daniel, binanggit ang conflict between the king of the north and the king of the south. At ang lupa na laging nasa gitna ng conflict, Israel. Parang crossroads ng empires. At kung titignan natin ang history, maraming kingdoms ang naglalaban-laban over that land. Ang Romans, ang Ottoman Empire, at ang British rule.
At hanggang ngayon, pinagdedebatihan pa rin ng buong mundo ang future ng Jerusalem. Bakit? Because this land is connected to God's redemptive story. Opo, dito dumaan ang history ng covenant people. Dito nag-minister si Jesus. Kaya hindi nakakapagtaka na paulit-ulit bumabalik ang atensyon ng mundo sa rehiyon na ito. Noong tinuruan ni Jesus ang disciples niya tungkol sa last days, sa Gospel of Matthew 24 verse 6, sinabi niya, "You will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled." Na-analyze niyo ba yan? O napansin niyo ba yon? Hindi sinabi ni Jesus na matakot kayo. Hindi niya sinabi na magpanik tayo. Instead, sinabi niya, do not be troubled. Bakit? Because wars and global tensions are signs. Hindi sila surprises. Ang mga ito ay nagpapaalala sa atin na temporary lang ang human kingdoms. Pero ang kingdom ng Diyos ay eternal. Kaya pag nakikita ng believers ang mga signs na ito, hindi dapat fear ang reaction. Dapat spiritual alertness. Balik tayo sa sinabi ni Moses. Maraming tao ang nagkakamali sa pagkakaintindi sa blessings and curse. Akala ng iba, parang mystical forces ito. Masyado nating tinolerate ang maling definition ng blessings. Kung meron tayong maraming pera, bagong sapatos, bagong kotse, malaking bahay, sasabihin mo, uy, blessing. Oo naman, blessing yon kung ina-acknowledge mo na galing sa Diyos at binibigyan mo ng papuri ang Diyos. Pero, maaari ring blessed ka kung wala kang pera, wala kang malaking bahay, o kaya walang bagong kotse. Sa Bible, blessings and curse simply represents two spiritual directions. Blessings happen when we align our lives with God, when we walk in humility, when we obey Him, when we seek His ways. Curse happens when people reject God's wisdom. Kapag pride ang nangibabaw, kapag injustice at violence ang lumalaganap. At kung titignan natin ang history, makikita natin ang pattern na ito. Kapag lumalayo ang society sa Diyos, instability follows. Pero kapag bumabalik ang tao sa Diyos, healing begins. Kaya pag nagugulo ang mundo, it becomes a moment of decision. Every person must choose their path. Choose blessing or choose curse. Choose life or choose separation from God. Mga kaibigan, ang greatest blessing in the last days ay hindi comfort, kundi clarity. Blessed ka na may clarity dahil may kaliwanagan ng isip. May clarity na temporary lang ang mundo. May clarity na human power cannot save us. May clarity na ang tunay na security ay galing sa Diyos. At kapag nagkaroon ka ng clarity at nagkaroon ng clarity ang tao, may magandang mangyayari. People begin searching for truth. At doon nagiging powerful ang message ng Diyos. Because when the world feels uncertain, people begin looking for something eternal. Alam niyo, ito ang nangyayari ngayon sa Iran. Ang daming bumabalik sa Diyos. They are coming to faith in God, receiving Jesus Christ, our Lord, as their Lord and Savior. Kaya pag nakikita natin ang wars, economic pressure, at global tension, tandaan natin na hindi ito surprise sa ating Diyos.
that history is moving exactly where Scripture said it would go. Pero hindi ito message ng fear. Isa itong invitation. Tulad ng panahon ni Moses, tulad ng panahon ni Daniel, and just like in the days of Jesus, God is still saying, choose life. Choose faith instead of fear. Choose truth instead of deception. Choose obedience instead of rebellion. Because blessing is not just a promise for nations. It is a promise for every heart that turns to God. Kaya mga kaibigan, habang pinapanood natin ang mga nangyayari sa mundo ngayon, huwag tayong matakot. Instead, let us be watchful. Let us be sober and hopeful. Because every sign reminds us of something beautiful. God's word is true, mga kaibigan. At ang invitation niya hanggang ngayon ay pareho pa rin. Choose life. Tara, pray na tayo. Panginoon, salamat po sa inyong salita na nagbibigay liwanag kahit sa magulong panahon. Tulungan ninyo kaming hindi matakot sa mga nangyayari sa mundo, kundi maging watchful, sober, at matatag sa pananampalataya. Teach us to choose life, to walk in your ways, and to share your truth with others. May our lives reflect your blessing, O Lord, and may many people come to know you through our testimony. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat mga kaibigan. If this episode blessed you, share it with someone who needs encouragement. Baka ito na po ang sagot sa prayers nila. You can follow and join my journey by subscribing to Silver Lining, where faith meets real life. Salamat po muli. Ako po si Silver. May the peace of Christ, our Lord and Savior, rest upon your home and your next generation. Kita-kits sa next episode. Bye! God bless and shalom!